good evening. Welcome back sa ating channel. It's a Trap. So ngayong araw na to, aking tuturo sa inyo kung kailan kayo dapat magdidilig pagka nag-aalaga kayo ng carnivorous plant na may sphagnum moss na live na toppings. Tulad ng halimbawa na ganyan. At may nagtanong rin kasi sa atin sa ating saan ba siya nagtanong? Sa Facebook page yata or sa Shopee store na kung mabubuhay ba daw yung ating sphagnum moss, no? Kung hindi imimiss ng twice a day or daily, no? So ang sagot dun, mabubuhay naman, since nabanggit rin niya na naka-water tray naman daw siya or self-watering pot. So kung mapansin nyo dito, dahil hindi tayo naka-self-watering pot, no, ay mabilis natutuyo yung ating mga sphagnum moss. So ayun yung isa sa mga senyales na kailangan yung magdilig, no? Tulad ngayon alas 11 pa lang, napakainit na. At kanina lang medyo nag-miss ako ng konti, pero ngayon tingnan nyo, halos matuyo na yung mga sphagnum moss. So kaya pa niyan makatagal hanggang bukas, pero kung nakikita nyo na ayan, nagpuputi na yung mga sphagnum moss, diligan nyo na. Kasi once na madiligan yan, babalik na yung pagka-green yan, no? Pero kung may mga fungus na pwede nyo hayaan na mamuti muna siya ng at least a day, no? Kasi kung papatagalin mo ng 2-3 araw, baka hindi mo mahabol yung sphagnum moss at matuluyan. Baka sabihin nyo, nangyayari lang yan kasi nasa outdoor kayo. So, maaari na ganun nga, no? Kasi mas mabilis matuyo ang mga plants, medium sphagnum moss kapag nasa outdoor. Kasi mahangin plus yung init, lower humidity, no? So ayan, naka yung safer yung ating pasukan. So para hindi makapasok yung ibon, daga at kung ano-ano pa. So dito papansin nyo, dahil eto walang butas, ay hindi mabilis matuyo. Pero pag walang butas, napaka-risky dahil maaring magkaroon ng algae yung inyong mga sphagnum moss. Eto wala pa naman, no? So good siya. Pero once na madiligan niya na may minerals na mataas, maaring mag-algae yan. So pansin nyo dito, ayan, halos wala pa naman, pero huwag na natin pangarapin, no? Pero eto, tingnan nyo, kung nakikita nyo dyan, namumuti-muti na yung heads nya. Goods pa yan, kasi pag diniligan mo yan, instant green yan sila pagka nadiligan, no? So minsan hinahayaan natin na ganyan, lalo na pag wala na tayong stock na tubig no? Pero ngayon marami pa naman, medyo hindi lang tayo nagdidilig ng paratihan kasi para nga maiwasan yung algae. So kita nyo yan, namumuti na. So pasensya sa bilis ng aking magbibideo kasi niisip ko baka overheat tong cellphone sa sobrang init. So ang healthy na sphagnum moss ganito, ayan, dapat mampanatili nyo na ganyan yung kanyang pagka-green, no? Yung itsura niya. May mga ganito, ayan, huwag nyo lang kalimutan na diligan to pagka namumuti-muti na. Kasi hindi na healthy sa kanila. Lalo na kung pulsan, may mga sphagnum moss sa pulsan. Mas maganda pa nga yun pagka napasanay nyo na nakapulsan sila. Kasi mas yung bilog na bilog yung kanya mo pagka parang rosette na yung sphagnum. Matingnan nyo to, dito rin namuti na rin itong mga to. So pag diniligan nyo yan, magi-green agad yan. Pakita ko sa inyo sa loob na lang para kitang kita. Mamaya dyan tayo sa labas. Oops. Ayun ako lang struggle nyo. Mas mahirap ipasok yung tubigan pagka zipper yung pinto. Ngayon lang kasi yan tinahi ni Macy's, pero okay yan.
Talagang ingat na lang sa pagpasok ng mga pangdilig. So, didiligan nyo lang. Light misting. Kita nyo to. Parang naka-water tray na rin, di ba? Kasi walang butas. Matagal bago matuyo. So, alalayan nyo lang yung pagdidilig pagka walang butas o naka-water tray. Tama yung ginagawa nung nag-message sa atin. After 3 to 4 days, saka siya nagdadagdag ng tubig pagka naubos na. So, ayun talaga, okay yun. So, tingnan nyo to. Di ba, namumuti. Lagyan natin ng tubig. I-green agad yan. Once na ma-absorb nila. Ibig sabihin lang na natutuyuan na yung sphagnum. So, nade-dehydrate na. Parang yung sphagnum na dry, di ba? Pagka binasahan nyo, biglang magda-darken yung color na kasi naka-absorb na siya ng tubig. Kahit na dried na yun. Diba? Pero absorbent kasi ng tubig. Kaya may mga disadvantage and advantage yun sa paggamit na ito. So, dun sa nagtanong kung kaya bang i-water tray na lang yung sphagnum, kaya naman. Pwede mo isubmerge yung sphagnum mo sa tubig eh. Ay, tama. No? So, meron din nagtanong, sir, pwede bang i-terrarium yan? Marami na talagang gumagawa ng sphagnum moss na nasa terrarium. Pero kung may isasuggest ako sa inyo, aralin nyo muna kung paano sila buhayan sa labas. Kasi para ma-experience nyo yung basic na, ay, ganito pala. Ganito pala sila pagka masyadong matubig at may mga chemicals, nag-algae sila. Tapos pwede pa lang tanggalin yung algae kahit hindi mo lagyan ng mga fungicides, di ba? So, kailangan ma-experience mo yun para mas madali sa'yo mag-alaga pagka sa mga setup na like sa terrarium. Marami lang kaming tubig ngayon kaya hindi naka-water tray itong mga halaman namin. Pero kung nangalahati na yan, itatawag ko na yung mga natin, styrobox at iwa-water tray na natin lahat yan. Kasi hanggat may stock pa na rami-raming tubig, hindi ko sila wina-water tray. Kasi may time naman kami magdilig eh. Pero yung iba sa inyo na talagang sobrang busy, I suggest, yun, water tray nyo na lang. I-practice nyo na lang yung after 3 to 4 days, tsaka kayo magpalit ng tubig. Ayun lang setup ko dati. Actually, yung mga binibenta ko dati, self-watering pot. Kasi hindi naman ganun kamahal yung mga self-watering pot sa online, diba? May mga maliliit no, na pwede mo gamitin sa mga Venus flytrap. Hindi naman kamahalan. Nasa 20 to 35. Kapabili ka na nung parang 2 inches to 3 inches na self-watering. Ganda pa itsura nun. Kaya lang hindi advisable yun kung ipupulsan mo ang mga self-watering. Kasi ang self-watering, pansinin mo yan pagka nainitan, natapat sa tanghaling tapat na araw. Umiinit yung yung container o yung paso. Kasi nga kulob eh. So, mas maganda pa rin na nasa ordinaryo siya na paso. At lagyan mo insulation like yung ginagamit namin dito, yung styrobox. Ito. Kung wala na kayong mahanap na styrofoam o styrobox, pwede kayong gumamit na maraming laki-laki budget nyo. Yung mga dried sphagnum moss, basahin nyo lang, tapos doon nyo ipatong yung mga paso. Kasi malamig rin yung kahit na mga dried na yan, tapos nabasa. Malamig rin kasi nagre-retain ng tubig niya. So, mapapanatili niya na cool yung inyong mga paso. So, gusto kasi ng halaman yan eh. Na malamigan yung kanyang ugat. So, may mga tinanim tayo na seeds doon. Ay yung pala, Attenborough na seeds na last na batch.
Tinanim ko. Ngayon ayun, okay na. Nag nag-germinate na, nag-uumpisa na mag-germinate. Ayan. Yung sa dulo, bawas na yan kasi may bumili ng may bumili ng sphagnum moss. Kita nyo naman yung quality ng sphagnum moss mo. Benta natin. Green na green talaga. Ito na yan. Maapaw. So itanim mo na lang yan na maayos yan pagkadating sa inyo. Speaking ng itanim ng maayos, meron pala akong itatanim mamaya ng mga tissue cultured na Venus flytrap. Kasi parang nagkaroon ng contamination yung dalawang bote. Ayun yata yung dalawang bote na nabuksan ko nung pagdating. Kaya pinasok ng dumi. Pero hindi naman siya worst nakalagayan. Okay pa. Kaya lang unahan ko na bago pa magkaroon ng mga contamination na mas malala. Pakita ko sa inyo. Sandali. Diligan lang natin. So ayan, okay na muna yan. Kainan muna natin. So ito yung dalawa na itatanim natin. Ayan. So ito itatanim natin to kasi nagkaroon na parang burn sa dulo ng leaf. Actually pwede pa naman to. Wala pang ano muna kaya natin tanim na. Okay pa naman siya. Balik natin. Pero yung isa itatanim na natin. Ito. Kita nyo to. Ayan. Parang hindi na siya ganun kaganda talaga. Actually maganda pa rin naman pero parang ayun sa gilid ng tingnan nyo to. Ayan dito. Nang itim, parang nagkakaroon ng amag. So pagka ganyan, huwag nyo nang hintayin na dumami kasi kung yung halaman dumadami dyan, pati amag mas madaling dadami dyan sa medium na to. Tapos mapapansin nyo mangingitim na yan talaga. So yun na nga parang andito na sila eh. So kailangan na natin ilipat to. Isa lang naman para na rin ma-testing natin kung ano na itsura nito pagka na-acclimate outdoor. Maraming mga good size dyan. Hiniwalay ko na itong mga to. Ayan pwede naman buksan to eh. Kaya tsaka na. Ito naman kailangan. Oops. Tumba-tumba sila. Ayan ang gaganda ang lalaki na. Pwede na natin yung buksan eh. Pero hindi pa naman tayo nagkakaroon ng shortage sa Venus flytrap kaya ayaan lang natin yan dyan. Hanggang walang contamination tulad na itong isa. Ito lang. Okay pa nga ito. Tingnan nyo. Hanggat lahat sila okay pa. Tinignan ko yung isa-isa kanina. Inisa-isa ko talaga. Tingnan. Randomly kuha tayo. Diba? So parang isang buwan na to or isang buwan na nasa outdoor lang sila. Buhay naman eh. At lumalaki pa, dumadami. So paramihan lang natin para mas masaya. Meron din konti. Hanap tayo ng konti. May mga napasama na konti na ilan eh. Pero at least hindi. Ilan lang sila na konti. Halos lahat marami. May nakita lang ako parang wala pang 10 na konti yung laman. Parang ganito. Hindi pa rin naman konti yan kasi sa isang lalagyanan. Siguro 20 to 30 plants pa rin to. May mas konti pa dyan. Hindi ko lang naitag eh. Maliliit to. Meron pa dyan. Pero karamihan sa kanila marami. Kaya medyo marami-rami tayong supplies ng B52 na seed grown. Kaya hindi natin pwedeng tawagin na B52 talaga. Kaya XB52 o seed grown na sabihin lang natin, pakalanan lang natin ang sarili natin to. Pagka na-acclimate na natin, natakita natin yung traits.
So ito yung unang magiging batch natin. Galing pa to sa pangit na bote. Kasi parang may algae ito. Kaya ko pang galawin kanina kasi mainit ngayong panahon, di ba? Kaya nag-dried yung mga sphagnum moss natin. So to acclimate, nabuksan na natin. Ayan. Ayan, yung ganyan lang muna yung butas. Mamaya, tsaka natin bubuksan ng mas malala. So ngayon, diligan natin yung mga nepenthes natin dito. Kahapon, hindi ko na video lahat, pero marami kong inihiwalay na mga basals. May mga iba may roots na, yung iba wala. Pero magaganda yung basals natin ngayon, malalaki na. Napabayaan ko na kasi. Actually, meron pang ibang malalaking basals dyan, pero hindi natin dito. Tumba. Hindi ko na kinakailaman muna. Tulad na ito, ilang halaman na yan sa isang paso. Na natin pinakikailaman kasi ang init ng panahon ngayon. Kaya mag-miss tayo. Tapos marami rin pala ako na harvest ng basals ng ito. Peltata. Ayan. Mga basals lahat yan. May mga peltata alba rin tayong na-harvest. Ayan. Meron din trolley X Veichi at X Norchana. Ito, ang laki ng basil siya, parang mother plant na. Ang mother plant ito, malaki talaga. Ayan, yan. Ayun yung yan. Ang lalaki na ng mga feature niyan. Kaya lang lumiit nung natin, hinang. Ang gusto siguro nila sa baba, kasi nakita ko sa ni-research ko siya. Ang ganyang feature plant, halos sa baba yung mga sa baba, nakapatong sa ground yung mga feature niya. Eh nung inangat natin, ang lilit na lumabas. Ayan, maaaring nanibago rin siya dahil mas mataas yung humidity dito, sanay siya sa low humidity. So may mga umangat na rin ng mga flower doon. Ito, mukhang hindi ko alam kung tutuloy itong flower dito na isa. Ayan, kasi mas nauna yan nag-flower pero hindi pa rin nabukang hanggang ngayon eh. Yung ginawa ko, hindi ko niripat ko pero hindi ko pinakilaman yung medium. Pinatungan ko lang ng yung medium para medyo mas may suporta siya pagdating sa moisture at quality ng medium. Ayun meron ditong nag-flower. Kita niyo ba? Madilim na. Ayan. Flower na. Mirabilis rin yan. Kaya pagka nagkaroon na naman tayo, pwede kong ibenta yan. Pwede ko ring tanim uli. Diba? Kasi isang taon mahigit yung bago mo pakinabangan eh. Pagka nagtanim ka through seeds, lalo na pagka mga highlands, baka more than mga 2 years siguro. Baka magkaroon ng size na maayos sa'yo. Dun sa ibang mga nakabili sa akin, nakapag-release na sila ng mga seeds na nabili nila sa akin galing rin dito. Hindi kasi ako nakabuhay ng mga seeds na na-harvest ko nung una kasi napabayaan ko. Nung nabuhay sa akin, nakaraan, nakapagtanim tayo ng 500 na seedling. So, kaya natuwa ako. Kaya tanim tayo ng tanim ng mga seedling na nepenthes. Parang nakukuha na kasi natin kung paano tanim ng seeds ng nepenthes sa ating growing area na ganito. So, mas nabubuhay sila kapag yung humidity medyo mataas. At itong mga helianthera, ganun din. Gusto rin nila yung higher humidity. So, hindi ko lang talaga pa parang nakukuha. Itong Edward Shana natin na may cross ng trungkada. Yung nakakapag-alaga daw nito sa intermediate eh. Pero tignan natin kung makaka-acclimate siya dito sa growing area natin.
Kailangan talaga niya ma-acclimate. Kasi hindi biro eh. Isa yan sa mga pinaka mahal nating halaman dito. So, ang laki na ng leaves niya eh. Tingnan nyo. Ang laki na ng nilaki ng leaves. Pero ang problema, hindi pa mag-feature. Pero okay lang sa akin yan, basta't buhay siya at healthy. Kesa naman yung lumiit yung feature at maghingaluya. So kaya ano muna natin na mag-acclimate siya. Yung update pala sa mga railings natin, crayfish, may mga namatay. Hindi kasi ako nagpalit ng tubig ng halos isang buwan eh. Akala ko okay lang, pero nung nakita ko parang may mga patay. Maaari din na sa dahil sa aerator, makulimlim kasi nung nakaraan, ngayon ay sobrang init. Siguro kinulang sila ng oxygen. Hindi ako nangihinayang, nahinayang rin talaga ako, pero kumbaga yan eh, trial and error din yan parang sa halaman. So ngayon natutunan natin na kailangan pa rin talaga kahit sobrang dami mong aquatic plant and mga plant na pwede mag-filter sa tubig niya. Kailangan mo pa rin talagang hindi kasi ako nagdagdag ng tubig ayun ang mali ko. Hindi rin ako nag-water change minsan. So maaring dun rin yun, tapos late na nagbukas ng aerator dahil nga makulimlim. Ang good news lang naman, puro mga carnivorous plant natin, maayos naman. So yung crayfish lang talaga. Tapos etong Geriana natin, grabe ang lalaki ng picture. Pakita ko sa inyo. Tayo lang natin ito. Taga-mist. Ayan, pakita ko sa inyo. Laki na itong Geriana natin. Diba? Malaki. Ito mga picture na ito kahit na outdoor totally or dito sa halos greenhouse na na condition, ang ganda niya. Talaga naman. Hindi mahilig mag-diesel tong mga ganitong mga nepenthes, pero pwedeng i-cuttings. Ayoko naman i-cutting since wala rin naman akong dahilan para i-cuttings pa to. Although may mga demand sa market ng Geriana. Parang hindi ko pa mag-give up itong Geriana ko na ganito kalaki. So anyway, ito naman, maliit pa nagbisas na. Itong si Gracilis Bow Black. Ayan. So ayun, ito naman yung mga natin, mga Nepenthes Barrio Candy Dreams na seedling. Mabura na pati level eh. Pero okay lang, meron ako na ito kopya doon sa chat namin, binilang ko. Ito Nepenthes Candy Stripe, Nepenthes Beachy KEP, and Candy Stripe X Candy MF. Hindi pala Candy Dream, sorry. Nangarap lang saglit. So ayan, so maganda rin yan pag lumaki. So anyway, ito yung mga Nepenthes natin dito. May mga in-acclimate pa tayong iba dyan ng mga Nepenthes, pero tsaka ko na ipapakita sa inyo. Ika magaganda na. Diba parang forest na talaga yung dati yan dito. Karamihan ng mga mirabilis natin na hybrid ng ganyan, tabi. Pero ito, tingnan nyo itong isa na ito, kakaiba, pahaba, tapos kakaiba rin yung peristome niya. Tapos meron tayo dito peltata na nag picture na maganda. Yan. Tabi. Ganda niyan pag bumuka na. Talagang peltata yung dati yan. Maraming nagganyan nung nakaraan. Nandito rin yun. Kaya lang walang UV plastic pa nung time na yun.
pinabayaan ko lang. So mas masaya yung mga Nepenthes ngayon dahil mas humid yung area natin. Anyway, dito na tayo sa labas. At ang tagal na pala na itong video natin. So basta yun na lang, no? Pagdating sa mga sphagnumos ay naalagaan nyo. Pag nakita nyo ganyan na yung puti, diligan nyo na. Pagka ganyan na yung puti, ang ibon dumapo na naman sa akin. Dito, pakita ka sa camera. So ito yung ibon namin na nakawala lang dito sa growing area. And then yung dahilan kung bakit kami nagbinabay na ng lock doon sa growing area, kasi nasunod siya sa amin pag napasok ko. Pag nasa loob siya, siyempre ibon, manunuka yan ang manunuka ng mga halaman sa loob. At baka matuka niya yung bagong bili natin na puting Venus flytrap. Delikado. Anyway, so huwag kayong mag-aalala pag namuti yung mga Venus flytrap, ay yung mga sphagnumos nyo. Didiligan nyo lang yan. Pag nadiligan nyo yan, okay na uli sila. Yeah. Diba? Ayan, namuti. Diligan natin. Ayan. Ang advantage rin pagka hinahayaan nyo mag-dry siya ng saglit, papaputiin nyo yung sphagnumos nyo sa pagka-dry, no, may time na matanggal nyo yung mga algae. Namamatay yung algae kasi mga fungus kapag nagda-dry yung medium. Ayaw ng algae yung dry na medium kaya namamatay sila. So kaya minsan maganda rin na sinasadya nyo na hindi diligan. Ayan. Ayan. Mamaya nyan, pag na-absorb na nyo na yung tubig, magto-totally green na uli yan sila. Ngayon pa nga lang, tingnan nyo. Mag-green na po. So, yun. May mga sphagnumos, kayang-kaya rin nila sa full sun. Kaya lang, huwag nyo bibiglain. Kasi pag biniglaan nyo yan, masusunog. Pero pagka yung sphagnumos, sanay na sa full sun, magugulat na lang kayo. Kaya pala ng sphagnumos yung full sun na condition. So, yeah. So happy growing sa inyo. God bless and bye-bye. Sarado natin to. Makapasok tong maliit.